Elisha Kyle Daling. My name is Erika Hako. So we are here to discuss our case study or case assignment about vertical farming innovation. So there's an overview about this. So vertical farming using hydroponics and lead technology allows for year-round cultivation with minimal land use. So countries like Singapore have embraced this technology to address food security in urban areas, reducing reliance on imports and improving local food availability. So muna siya ang overview about this vertical farming innovation. So namin mga pangunta na among tabagon about daning case study. So the number one question is all about What are the environmental benefits of vertical farming compared to traditional farming? So the environmental benefits of the vertical farming compared to traditional farming is that the vertical farming uses less land, making it ideal for society with limited space, and also they save waters because the hydroponics recycle it. And also, unlike sa traditional farming, which requires a lot with irrigations, and also lastly, the vertical farming they reduces pesticide uses, which mean they help to protect the environment, and also they help to protect the human health. And about sa STS nga nag-connect na ning idea or the concept of the STS is the social technical system. This system is include din ang technology, which means such as the hydroponics, the LED lights, and also it includes po din ang people, which is the farmers, the consumers, or the policymakers. And they work together to help or to improve the farming efficiency. So more ito siya. So in addition sa about ni Miss Daling, so di ba sa kung traditional ka is mas murag time consuming rin mo ang trabaho dito sa if magamit ka sa traditional. So in use sa kanang ditong farming ay vertical farming, so kanang naibag nga mga innovations. So like kanang ditong murag magamay na imong time dili na siya time consuming sa pagtanom or sa magpait ka na sa mga kayutaan or sa mga tanong pagatiman sa kay pwede ka na paggamit sa mga hydroponics, so which is malas na kayo ang pagbunyag or dili ka na kayo nga kailangan nimo nga adadahon ang pagbunyag sa tanom kundi kay pwede hydroponics kay which is nanay mga tubig dito sa ang ilalom. So in versus sa traditional, so dapat imo gina siya adlaw sa daily lives. So the question number 2 is, Could vertical farming be made affordable for rural communities? If so, how? So yes, ang vertical farming yun is mahimo na ito siya affordable para sa rural communities. So para ma-achieve na ito na ay mga strategies para ma-apply. So ang government is mag-implemented siya sa subsidies o sa ilahang tax incentives to offset initial investment costs, enabling farmers to adapt the technology. So pwede sa ang mga katungay mga farmers na naay mga tools, pwede na sad sila makapakuan. So katulad ang mga infrastructure, pwede sa nila matabangan ng mga farmer kay para malas ang lang cost. so connections and skills. This is all about policy implications. So ang connection sa STS is all about Policy implications, because ang government is they will provide sa kanang mga funding or to training like farming training or to help sa rural farmers like to assess bitaw sa technology mo na na-connect siya sa policy implications. So dapat siya katabang kay para kada dili bitaw kanang dili sad kay nga dapat need na magsunod sa bitaw nang dili lang kay nga magudbot ta magkanang dapat may mga taxes or mga subsidies, so dili lang kita maka-benefits, but all our communities is maka-benefits through that subsidies or kanang
taxes. So dapat siya katabang sa atoa sa katawhan or dili lang sa atoa mismo dako kundi sa communities kay dapat siya ambag diri sa atoang sa atoang kinabuhi. So the question number 3 is all about how this technology reshape our understanding of the good life in agriculture. So, ato ang maginabantayan sa ato ang tawag daw is kung magtanong-tanong ta is about sa kung tsada ang kubo is which means is tsada pod ang yuta is tsada ang mga panana tsada ang parte ang yuta ng tambok or karami taong nai tsada nga kinabuhi na kung magtanong. So ang inconnection din sa key concept is all about risk and ethics. Kaya dili man ta makaingon nga kung kini ba is kini ba siya is ligtas ba or dili. Kaya kay kung what if kung maghimot kung nais nila yung mga bagong mga pambitaw ng produkto sa pesticide or fertilizer. So dili ta maka-sure nga kung kana ilahang gipakuan is makahatag ba na nato siya sa good life sa ato ang mga pananom. So nay mga pamutana so ligtas ba ang GMO? So sa ko lang is ligtas ya if kini siya is approval na siya sa government or approved na siya sa ng kanabitang FDA. So kanang kung kini siya in approval so which is means safe ta dan magkaon so which is kanang kung ikaw sa tanom so which is safe siya para sa tuwang tanom. So dili lang kita ang maligtas kundi para po sa tuwang tanom kay paano siya is dapat siya hatag sa tuwang tanom para mugro siya o mugro nga healthy kay wala niya siya yung mga pesticides dayon wala na yung mga magkuhan. So katong mga magtagpag nga mga pananap which is dili kay nga magkuhan dito mag-adto kay nanamay mga protected nga mga GMOs. So pantay ba ang pag-access ng GMOs? So yes, kung saka lang kung dato ka so if maka-access ka kanang mga fertilizer is which is makatabang na siya sa imuhang pagdako sa imuhang mga pananom o kung wala kay kung basta ka farmers nga lack of money so magantos lagi sa like said of Miss Daling traditional. So if you have money so you can do it but if you have money so you cannot do it. So kay dili ka man dili ka makabay og fertilizer para sa imong tanong dili sa ang mga dato is makabay sila para silang tanong for having a good grow sa ilang tanong for their life. So and the truth is paano nakaapekto ang GMO sa mga hayop. So dili ta sure nga if kini siya dili ta sure kung kita if wala ta kabalo kung approval ba to siya sa fertilizer if kung approval ba to siya sa FDA. So wala ta sure kung dako ba siya apekto sa tong tanong or nang safe ba siya para sa tong tanong or safe ba ta pud dato if mo kaon sa ato ang mga pananom. So kung approval na siya is which is safe siya. So kung kaya imong tanong if imo na siya na-aprobahan na to ang chemicals or katong mga fertilizer which is kung itugsok na to sa imong tanong is which is safe kapag mo kaon na to kay which is safe man siya para sa tanong. So dili siya kung naipod mananap is dili man pod nga kalabitang apektado tanan ang mananap so which is na target or ng tawag na. So in this discussion so which is na target nga nang para lang sa katong nga mananap or kato lang nang murag na set aside kita siya sa dadto nga fertilizer. So dili kung kato nga mananap magdagpag ato dili siya ingon nga mapituhan. Then kung nay mananap na para dito siya iyang fertilizer which is kung kanon to niya ang tanong or ang bunga is like
madako na siya ay bitaw nang dako siya mamatay din siya dadto kung katon niya ang tanong or katong lagi tanong. So which is nang dili siya yung nga makapekto siya sa tanan mananap. So which is ma-minimize lang to ang magdapo bitaw dadto nga mga insects. So which is ligtas siya kay kung siya lang para lang sa tuwang mga pananom para sa pananom lang to is which is dako siya katabang sa ato ang tanong nga mo-grow siya healthy. So tas kita po so we can eat healthy nga para kay healthy man ato ang tanong so healthy pud ang kaon. So the connections sa vertical farming innovation. So dako siya katabang sa ato karon nga generation kay because in this generation is full of kanan mga access maka-access na ta through by panang nanaydagan machines pwede na ta makagamit pwede na ta maka-invento sa bisan unsa nga mga machines then like isa pa like ang dili na kay ang vertical farming food siya is dako ka siya benefit yun samot na kay maka-afford ta or like maka-save siya sa land or sa waters. But also ang traditional farming yapon is it helps yapon sa tanan yapon. O if samot na if wala kay mga dili mo afford ang mga gamit or kanang something nga expensive. So dito yapon ka paingon sa traditional farming which is it helps yapon ka tuwa. So bisan nga dili ka ka-afford sa kanang mga vertical farming dito yapon ka sa traditional farming kay ang traditional farming bisan nga maglikod ka makatabang yapon na o makanambo yapon na sa imong mga tanong dili na kay ang vertical farming kay dako sa benefits pwede yapon ka makato sa traditional farming. So now the connections that is number one question is K concept is all about Social technical system and the second is the policy implication. and the third one is the risk and ethics. So mo to mo mga K concept of the case study. Thank you.